hayag ni Manang Aimee. Sandro Marcos, mga kababayan, siya nga ba ang pinaparinggan nitong si Aimee noong nagkasakit po ang Pangulo at sinasabihan na piling presidente daw, mga kababayan? Ito kasi itong si Thea Tan ay nag-post. Hoy, kung kanino ka kumukuha ng balita, Siyempre, para meron lang ako maibigay sa inyo. Hi, Sir Antonio Andaya Sr. Will you also acknowledge me, GP? I've been watching you since you started your live blog. Thank you so much. Shoutout sa inyo, Mega love shoutout po, Sir Antonio Andaya Sr. At eto na nga, mga kababayan. Dito kasi sa post ni Thea Tan, medyo ako, mga kababayan, medyo naging curious ako, no? Marites lang eh. Sino ang sinasabi ni Aimee na piling presidente noong na-ospital ang Pangulo? Mga kababayan, kung napanood nyo to, yung kanina, balikan ko lang Ito yung sabi niya, noong na-ospital daw ang Pangulo ay parang piling presidente. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Mga kababayan, nung time na nagkasakit si PBBM, ang nakita ko lang naman na nagsalita doon, 'di ba? Dahil meron siyang binabanggit itong si Sandro Marcos tungkol doon sa mga teachers. Naalala niyo 'yon, mga kababayan? Para mapakinggan natin ng buo kasi alam ko hindi ko na ibigay sa inyo ng buo 'yon. Ipaparinig ko na lang din sa inyo. So, para pinapatamaan niya ba yung pamangkin niya? Inggit talaga. Pag pamangkin niya yung pinapatamaan niya, ha? Pakinggan natin ito. Just making that clear. I have Kompleto seen to, kompleto. the countless sacrifices that teachers make every day. Sarap niyan, Sir Michael Pangan. Nahihiya tuloy ako sa inyo lahat. At ngayon po, atin pong tawagin si House Majority Leader Ferdinand Alexander A. Marcos bilang kinatawan at upang ihatid ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, ito kasi, speech ito ng ating Pangulo, dapat. Pero si Sandro ang nag-deliver. So, siya ba ang tinutukoy ni Aimee na piling presidente? Mga kababayan, grabe naman pagiging bitter mo. Siyempre may sakit yung tatay. O sino pa magdi-deliver nung gusto mo? Ikaw? Pero mga ka-GPnatic, salamat po sa nagbigay ng video sa akin. Nakita ko rin ang buo kasi hinahanap ko yung buo nito eh. Buti pa dati puti, may asim. Ikaw meron ka ba? Firstly, I would like to acknowledge our Education Secretary, Sir Sani Angara. Good morning. Our Commission, ang ating pinakamakulit at isa sa mga pinakamasipag na tao sa pamalaan, our Commission on Higher Education Chairperson, Shirley Agrupis. Alam niyo po, nung hindi pa lumabas ang balita na may sakit si Pangulo at kailangan siya magpahinga, nung nalaman ni Chair Shirley na hindi makapunta si Pangulo, tawag siya ng tawag sa lahat ng staff ng Malacanang, sa lahat ng aking staff. Tinatanong niya, ano ba kasalanan ko kay Pangulo na hindi na siya pupunta dito? Galit ba siya sa akin? Nagtatampo ba siya? And of course, kung alam nyo lang, asan ang mga SUC presidents natin dito? Are they in attendance? Ayan, alam nila, nung sa budget hearing ng CHED, dahil sa UACTE na ipinaglalaban ng mga SUC chairs, si Chair Shirley pumasok sa aking opisina at sinabi niya, Kong, Madjo,
hindi ako aalis ng Kongreso hanggat fully funded ang UACTE. So nakaabot kami ng 3:30 ng umaga dyan sa Kongreso dahil sa kanyang kakulitan. Pero in any case, fully funded ng UACTE dahil kay Chairperson Shirley Agrupis. Ang ating TESDA Authority Secretary Kiko Benitez, ang Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, our beloved Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos, the newly promoted teachers and our students, ti kakailian mi ito'y Ilocos Norte na imbag nga bigat tayo amin na po. On behalf of President Ferdinand R. Marcos Jr., it is an honor to join you today for the launching of the PBBM Gabay ng Bayan programs. The President believes that this occasion reflects our aspiration for an education sector that reaches every learner and equips every Filipino for the demands of the future. He also recognizes that progress is achieved through the dedication of our teachers, the cooperation among our education agencies, and the shared belief that every child deserves a fair chance to succeed. And so, on his behalf, I am here to convey his message. A good day to all. As we gather for the launching of the PBBM Gabay ng Bayan programs, we are reminded that education is a right that must reach every Filipino, no matter how far, how poor, how marginalized, or how difficult. When we speak of inclusive education, we speak in measurable, concrete, and sustained commitments to bring opportunities and hope closer to our learners and every family. Last year, during the State of the Nation address, I committed to establishing a scholarship program for our top-performing graduates from both public and private senior high schools and from technical vocational institutions. This way, they may pursue degree and technical vocational education and training. Diploma programs aligned with our country's hard-to-fill and high-priority sectors. Today, we are fulfilling that promise. In partnership with the Commission on Higher Education, or CHED, DepEd, and TESDA, we are launching the Bagong Pilipinas Merit-Based Scholarship Program, or BPMSP. Through this scholarship, the top 5 graduates of each senior high school nationwide will have the opportunity to pursue in any high-performing higher education or technical vocational institution, undergraduate degree, or TVET diploma programs. These programs shall be aligned with our national priority sectors based on our country's real and urgent needs that, if left unaddressed, would hold back national development. And to ensure that the BPMSP is carried out with clarity Nainto. and integrity, we will formalize this commitment through the signing of the BPMSP policies and guidelines today. But scholarships alone will not solve every barrier. We know that for many Filipino families, the first obstacle is access. And often, access begins with something basic, information. That is why we are also launching Project Patuloy na Edukasyon, Patuloy na Pag-ahon, or Project PEPA, a nationwide information caravan for families under the Pantawid Pamilyang Pilipino program. Through Project PEPA, we bring clear and timely information on government-funded education opportunities directly to students and their families. This initiative will reach around 490,000 senior high school graduates from 4Ps households. Because when families are informed, they are empowered. When students know what is available, they can plan their future with confidence. In an age where data shapes decisions and drives accountability, we developed CHED Tanaw, the Commission's National Higher Education Data Visualization Platform. CHED Tanaw provides an integrated, data-driven view of higher education institutions, higher education enrollment, scholarships, and graduate outcomes. It strengthens transparency, it supports better policy making, and through interactive maps and official data, it guides students towards legitimate and recognized institutions across the Philippines. Taken together, these initiatives reflect a coherent approach to higher education reform.
expanding access, strengthening institutions, and ensuring that every peso invested in education yields value for the Filipino people. But even as we build programs and platforms, we must recognize that none of this is possible without our teachers. Palakpakan naman natin ang ating mga guro na andito ngayon, and of course, nationwide. To the newly promoted teachers who have taken their oaths under the expanded career progression, once again, congratulations po sa inyong lahat. Well-deserved. Since I was young, I've been surrounded by educators. Eto na. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen, just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Nahihiya tuloy ako sa inyo lahat. I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. May this achievement inspire you not only to broaden your skills and horizons, but to continue shaping the character of our learners. To our students, samantalahin ninyo ang mga oportunidad na ito upang makapag-aral at mapaunlad ang inyong sarili. To our education agencies and institutions, I trust that we will always remain united in purpose, guided by commitment and shared responsibility for generations to come. Together, let us build a bagong Pilipinas where education is a sturdy foundation for stronger families, a more capable workforce, and a more progressive nation. Maraming salamat, mabuhay tayong lahat, at mabuhay po ang bagong Pilipinas. So ayan mga kababayan ha, narinig nyong lahat kung paano po mag-speech itong si Congressman Sandro Marcos. Kaya nga po mga kababayan hindi ko po ini-interrupt kanina, no? Hindi naman siguro tayo tawag dito. Hindi naman siguro tayo i-re-report ni Jing Boundaries. Kaibigan naman natin yan mga kababayan. Kasi normally talaga dapat ini-interrupt natin yan yung mga content para kahit papano hindi tayo tawag dito, reuse content. Ang gusto ko lang kasing i-emphasize dito, mga kababayan, yan ba yung sinasabi nitong si Aimee Manotoc na piling presidente daw mga kababayan? Etong si Congressman Sandro sa kanya pong pagiging representative ng kanyang ama. Mga kababayan, sa pagdi-deliver po nito para sa ating mga guro. Nako naman, mga kababayan, simpleng-simple lang talagang masasabi natin kung ganyan ka, Aimee, talagang bitter ka talaga. Diba? Ay, nako, salamat Mami Z. Okay, thank you so much sa pag-share mo ng blessings. Kitang-kita mo naman natin Sabi niya parang piling presidente. Kita nyo naman kung paano magsalita yung mama. 'Di ba? Kita nyo naman mga kababayan. Pwede namang maging presidente kung tutusin Kung hindi nga lang kulang pa sa taon, pwede na 'Di ba? Kaysa naman tama yung nabasa ko kanina, kaysa naman daw kay Sara. Mga kababayan, itok-itok. Kita mo to kung mag-pronounce yung diction. Talagang masasabi natin, batak na batak pagdating sa mga kababayan, English proficiency. Hindi kagaya ni Sara. Although, syempre, may binabasa, mga kababayan, kasi yun ang script ng kanyang tatay. 'Di ba? Hindi naman niya yun wala naman siguro nakahanda dyan na yung ginagamit nila para mga kababayan. So, dun lang siya nagbabasa. Pero makikita natin na dapat yung mga bagay na yun, dapat ka matuwa tayo Ano bang gusto mo, Aimee? Ikaw yung mag-deliver ng speech ng kapatid mo? Siyempre, ang representante niya, siya ang tinawagan ng DepEd, siya ang tinawagan ng CHED. Di ba? Siya ang tinawagan sa House of Representative na pumalit sa kanyang tatay. Alangan naman tanggihan niya yun. Di ba? Mabuti sana, Aimee, ganito. Kung sa'yo unang tawag dito,
Kung gusto mo naman pala, dapat nagpaalam ka sa DepEd o kaya sa CHED o kaya kung sino nag-organize ng event na to, dapat nagpaalam ka, pwede bang ako na lang ang maging representative ng ading ko? Ganon. 'Di ba? Masyadong bitter. Alam nyo, yung nakita ko dito, pag si Amy ang nagrepresentante dito, mga kababayan, gusto niya na naman agawin yung spotlight. 'Di ba? Kasi yung spotlight ay bigay kay Congressman Sandro Marcos. Marami na naman napahanga. Siyempre, dahil maraming napahanga, mga kababayan, nakumpara na naman yung mga Duterte sa mga Marcos. Kaya nga kahapon, si Troll Army ulul na ulul sa akin eh. Di ba? Yun ang gusto mangyari ni Amy, agawin ng spotlight para mga kababayan, bida na naman siya. Kaso si Sandro ang naging bida dito, tapos may konti pang, di ba? Sense of humor. Hi, Ma'am Yamamura Sinaida, shoutout po. Di ba nag-trending kasi, yun ang ayaw niya, tapos piling presidente daw. Ang tanong kasi, kaya mo bang gawin yun, yung ginawa ni Sandro? You maybe can do it, 'di ba? Pero ang tanong diyan ay tatanggapin ka ba ng tao? 'Di ba? Tatanggapin ka ba ng tao? Kasi yun ang tanong eh, mga kababayan eh, gusto ka ba nilang magsalita diyan? Salamat Mami Zia sa pag-member po dito sa ating channel. Thank you so much. Jolly Mangga. Kung si Babalina tiyak puro paninira ang gagawin, yun nga eh. 'Di ba pag pinayagan halimbawa siyang tinawagan to represent his her brother. Di ba mamaya mga kababayan, mag-ano na naman yan, parang dun sa Iglesia ni Cristo. Di nga marunong mag-Ilocano ang lola nyo, trying hard. Sino si Amy? Marunong si Amy. Oo. Magaling si Amy mag-Ilocano. Nakausap na namin yan si Amy nung nagpupunta kami dati sa Magaling, malalalim pa. Yung iba nga hindi ko maintindihan eh. Yung malalalim talaga na mga salita. Hindi ko, minsan tinatanong ko pa yung nanay ko eh. Oo. Si Mangga lang naman ang nag-isip ng piling president si Sandro. Wala nang kayabang-yabang si Sandro. Okay. So, ayan. Iwanan na natin, mga kababayan. Talagang grabe ang inggit nitong si Amy, pati yung pamangkin, pinagdidiskitahan. Okay. Ito naman ang pag-usapan natin. Yung main topic natin na kanina ko pa